Hello guys. Andito na naman tayo. Magpiprito ako ng tawag dito sa isda na to. Yung maraming tamban, yung tamban. Ganito ako dito magprito ng isda dito sa abroad. Tinatanggal ko yung ulo. Kasi hindi ko naman makakain ng ulo, sayang din lang naman. Kaya pag nilinis ko siya, tatanggalan ko na siya automatic ng pag tinanggal ang bituka, tatanggalin ko na rin ang ulo para ganyan na siya. Okay guys, kasi pagkatapos ng kain ay mag-asikaso ng sarili para naman makapaghanap buhay ang Mama B. Para sa ating pamilya, kailangan natin magtrabaho. Hay naku guys, ganito ang routine ni Mama B sa umaga. Pagkagising, mag-iinit muna ako ng tubig para sa pag-inom ng warm water sa umaga. Routine ko yan, routine. Every morning yan. Ayan, pininit ko yung kanin. Tapos na siya, mainit na. Yung isda ko ay piniprito ko pa. Tapos ko naman nasikasuhin ang aking sarili pagtapos inom ko ng warm water ay, yan, aayusin ko na naman ang aking maliit na kwarto. Ayan, nagkalat lang siya. Mga ano ko yan, liligpitin ko yan mamaya-maya. Kakain muna ako. Tapos kumain, saka lang ako magliligpit. Diyan. Kasi nilinis ko ng sahig. Pero nilinis ko na yan, sahig na yan. Inano ko na siya, minap ko na siya ng Widson rocks para sa mga ipis. Kasi dito, maraming ipis na maliliit. Kasi hindi naman ako nakatira sa, kahit sa building Sa building, ang dami ring ipis. Kaya dito lang ako sa mga bila-bila. Ganito lang ang buhay ni Mama B dito sa abroad. Ganyan. Ako lang naman mag-isa. Kaya ayan. Tatapusin ko ng aking pagluluto. Meron ako dito kasama sa roommate. Magka-roommate kami. Magkatabi lang naman. Kasi ang tinitirahan ko dito ay partition. Ito naman ay gamit ito ng isa kong kasama. Pag siyang nagluluto, itinatayo niya yung aking lutuan. Ito, tinatabi niya. Tinatayo yung ganon. Kaya pag ako naman nagluluto, ganyan. Tatayo ko siya doon. Ano siya, may pala sa ibang lahi siya. Kaya abuti na lang, siya, dalaga. Magkakaintindihan kami. Kaya ito. Gusto ko sana crispy. Sana maging crispy siya. Then, ganito po ang aking gagawin. Kasi habang nagluluto na at nagpiprito tayo ng isda, ito, lagi ito kape. Binahati ko isang sachet. Bumibili ako ng isang buo, ganyan, isang buo siya. Pero, pag natimpla ko, hinahati ko lang to kasi matapang. Ayaw ko ng matapang. Tapos, itong nilalagay kong milk naman, maglalagay tayo ng milk. Yan, kasi ayaw ko ng sobrang ganun. Ayaw ka ng puro kape. And then, ano pa ilalagay natin? Kunting sugar. Ayan. Hindi po kaya ko inubos na lang ito kasi kaya ko na lang siya inubos kasi inaapat kong gamit siya. Apat na beses ko siyang ginagamit sa isang buo. Kaya ang natitira, ayun ang inano ko, yun ang pangapat ko na gamit kasi yun. Ibisitahin natin ito. Mamaya-maya konti pa. Kasi hindi man siya fresh kasi hindi siya galing talaga sa kaaahulan sa dagat. Siyempre siya, yung naka-stock siya. Kaya kailangan kailuto ng maayos. At naghanda na rin ako ng paglalagyan ko. Kaya ko siya nilalagyan ng tissue para ma-absorb ang kanyang mantika. Alam mo naman tayo nagkakaedad na, kailangan natin ng mag-ingat-ingat sa mga mantika.
Kaya yan, nilagyan ko ng tissue. Para pagkalagay ko dito ng isda, ay ma-absorb ng tissue ang mantika. Ayan, ito, kunting oras na lang. Kunting oras pa talaga. Hindi, kunting minutes na lang ito. Siguro mga 2 minutes ay okay na ito. Hello guys, ito ay pagpapatuloy natin. Ito na ang aking rice. May kape. At ito na ang ating isda. At ang ating sausawan na isang sibuyas na may tuyo. Para malasahan naman natin ang ating isdang prito. Yan, unti-unti na na-absorb ng isda ang mantika ng tissue natin. Kaya ito na guys. Bye-bye muna tayo ngayon. Kain muna ang ating mamudi. Bye-bye!